Medyo kinakabahan na po ang lahat dito kasi medyo mahirap na naman po yung satisfaction po natin kung nakanino po talaga, ano. Kaya ito po pinasa po natin ito, talagang kumpiyansa po talaga si Haring David, na ang kumpiyansa niya talaga, na sinasabi niya talaga sa kay Yahweh, Lord, ikaw talaga yung aking kinasisiyahan sa buhay ko ito. Pwede mo ba sabihin ngayon sa oras na ito, ikaw talaga yung kasiyahan ko sa buhay? Panginoon, ikaw talaga ang kasiyahan ko sa buhay. Sandali. Bago ko sabihin yan, gusto ko makita yung mga aura po natin. Sige, 1, 2, 3. Oh, bakit hindi na nakapagsalita, ano? Oh. Sige, sabihin natin, Panginoon, ikaw yung aking kasiyahan sa buhay ko. Tignan po natin. Panginoon, ikaw ang aking kasiyahan sa buhay ko. Naku, parang walang expression yung mga mukha, ano, habang sinasabi. Panginoon, ikaw yung kasiyahan ko sa buhay ko na ito. Diba? Ito palang mamamalas na natin if you are being satisfied with the Lord. Kasi pag talagang ikaw satisfied ka sa Panginoon, pag sinasabi mo yung bagay na yun, nag-uumapong yung kagalakan sa buhay mo. Kasi siya yung talagang nagbibigay ng kasiyahan sa buhay mo. Eh. Amen. Amen. Diba? Halimbawa, may boyfriend ka, no? Meron kang husband, meron kang wife. Diba? Kapag halimbawa, satisfied na ako sa iyo, honey. Yeah, talaga napipila naman, kinikilig naman kayo pag mga ganyang usapan eh. Pero pag relasyon sa Panginoon, hindi kayo kiligin. Yeah? Kiligin ka naman pag relasyon na sa Panginoon. Huwag yung relasyon sa boyfriend, huwag yung relasyon sa asawa. Kundi yung relasyon sa ating Panginoon, doon kang kiligin ng todo. Yeah? Yung pag sinasabi mo, Lord, nasisiyahan na ako sa feeling ko. Diba? Kinikilig-kilig ka, kinikilabutan ka. Ayan, nakilabot ako. Yeah, nakita mo, kinilabutan ako. Kasi talagang kailangan makapagtulong talaga ng kasiyahan sa buhay mo ang Panginoon, di ba? Amen po ba na? O sige, last one na lang, isang beses na lang, sabihin mo pa, yung talagang expressively na talagang mararamdaman talaga sa iyo nung katabi mo, na sinasabi mo na talagang ang Diyos ang kasiyahan mo sa buhay na ito. 1, 2, 3. Panginoon, ikaw ang kasiyahan ko sa buhay ko. Ako, very expressive naman talaga yung sinabi niya, Panginoon, ikaw talaga yung kasiyahan ko sa buhay na ito. Parang hindi naman. Sige na, tuloy na nga tayo. Parang ang hirap sabihin eh. Bakit kaya? Yung ba ay dahilan dahil hindi siya talaga yung satisfaction sa buhay po ng tao? Marahil ano, kasi marami po talaga tayong hinahanap sa buhay po natin. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, ito ay pagtuturo ng ating Panginoon na masiyahan ka na may Diyos ka sa buhay na ito. Amen. This is a sound prayer, protections, and perfection. Okay, dito nakapanood po yan, yung panalangin niya, yung paghingi niya ng proteksyon, at yung pagsasabuhay o pagkakaganapan sa buhay niya, itong mga bagay na ito. David says in his prayer is sincere. Is like clean, okay? Sincere talaga siya, no? Talagang tapat talaga na sinasabi niya, Lord, my life is clean. Okay, basahin po natin. Tingin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan, Yahweh, ako ay tingin mo sa daig ko na tulungan pagkat ako'y taong tapat. Di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasabong dalangin ko ay pakinggan, hahatol ka sa panig ko. Sa pasya mong ibibigay pagkat iyong natatamo ang tunay na katwiran at tibongin ang puso ko ay lubos mong nababatid sa piling ko. Naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siyasatin na susumpungan mong matuwid. Dapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Ang salita ko ay tapat. Di tulad ng ipagiyan, tapat akong sumusunod sa utos mo. Ibinigay ako may umiiwas sa landas ng karahasan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o sa kaliwa. So, dito pinapakita niya, sabi niya in his prayer that my life is clean. Bakit? Kasi nilinis na siya ng Panginoon eh. It is the same with our sincerity with our God. Kailangan ganun din po tayo ka-sincere. Na talagang kahit nasabihin mo, marumi ngayon yung pamumuhay mo, pero sa paglapit mo sa Panginoon, Lord, I am sincerely honest to what you are, to what I learned from you. Ibig sabihin, parang talagang nandun yung katapatan mo talaga na, Lord, sige, susundin ko talaga yung mga pangaral mong yan. Nandun sa puso mo. Nandun yung willingness. David asked to be protected from the wicked. 6-14, sabi po dito. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig.
Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig sa piling mo'y ligtas kami sa kamay na malulupit. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Sa kuko na masama ako'y iyong iligtas. Naliligid ako ngayon ng malulupit na kaaway, mataas magsalita, walang habag kapuntiman. Ano man ang aking gawin, lagi akong sinusundan, naghihintay ng sandali na ako ay mabuwal para silang mga leon sa akin. Nag-aabang, wari mga munting leon, naghihintay sa taguan. Lapitan mo ako, Yahweh, ang kaaway ay hadlangan, hawakan mo ang iyong tabak, at ako'y ipaglaban sa lakas ng pisig mo, ako'y iyong isanggana. Sa ganito mga tao, sagana ang pamumuhay, ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan. Pati ang mga anak nila ay labis mong pahirapan, ang mga lahing susunod pa sa kagalit mo ay iramay. Okay, ano sinasabi po dito? That he will confidently having the protections of God in him. Parang talagang hindi siya natatakot na kahit na marami akong kaaway, kahit na maraming tumutugis sa akin, maraming nagtataka sa buhay ko. Hindi ako natatakot because I know that God will protect me. Parang ganun po tayo. Parang halimbawa kayo, ano po ba yung parang inyong pinangahawakan? What is your confidence in your life? Ha? Yung ba parang sinasabi mo, nandiyan naman ang Diyos, lagi niya akong iingatan, nandiyan naman ang Diyos, kahit na wala akong pera, mamaya-maya, mag-bless ako ng Lord, nandiyan ang Diyos, hindi ako gugutumin, nandiyan ang Diyos, kahit wala akong trabaho, pagpapalain pa rin ang buhay ko. Ganun po tayo, yung sinceridad po natin pagdating sa Panginoon. Ganito po katapat talaga si David. David looked forward to meeting his Lord. At ang isa pang pinakamaganda po dito, ang talagang hinihintay niya talaga dito, yung makita niya ng mukhaan ng ating Panginoon. Verse 15, basahin po natin. Yabang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y mag-aanap. So dito pala, dito was a satisfying life for David. They don't mind what he really having in his life. Wala siyang pakialam kahit nahali siya, wala siyang pakialam kahit napayaman siya, wala siyang pakialam kahit nakaupo siya sa trono ng palasyo. Alam niyo po ba, ang satisfaction sa buhay niya, yung pag siya'y namatay, paggising niya, nasa piling na siya ng ating Panginoon. Yun ang gusto niya na maranasan sa buhay niya. At alam niyo po ba, the same thing with us. Dapat po tayo, ganyan din po tayo. Hindi po ba yung parang nakagugol lang, nakapokus lamang ang buhay po natin dito sa sanlibutan na ito, and then afterward, kapag namatay tayo, ay parang wala na sa isang lahat. Wala ka lang para bagang greatest achievement na mararanasan pa sa buhay mo. Parang sinasabi mo na ito lang yung pinakamasarap sa buhay, ito lang yung kasiyasiya sa buhay. Makinig ka, kapatid sa Panginoon. Sapagkat itong bagay na ito ay nagtuturo sa bawat tao na ang dapat na pahalagahan ay ang kasiyahan niya na makita at masumpungan niya ang Panginoon sa buhay niya. Kaya nga marami po sa ating po ngayon, sa panahon po natin ngayon, naliligaw, naglalaban-laban po ang buong mundo. Sapagkat ano po ba yan? Dahil sa karangyaan ng buhay na gusto nilang marating dito, makamit dito sa mundong ito. At hindi yung focus po nila na someday, darating yung panahon na makikita ko ang Panginoon na bukhaan, mamamalas ko yung wangis ng kanya mukha, at makakasama ko siya sa kaluwalhatian, at doon kasama ko, kapiling na siya habang buhay. Ganun po yung kasiyahan ng isang Kristiyanong katulad po ni David. Ganun po yung dapat na ating satisfaction in life. This is the ultimate satisfaction that we need to have in our life. This is a psalm that looks forward to the ultimate satisfaction. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo ang kasiyahan ba sa buhay mo ay ang Panginoon? O yung mga bagay lamang na ginagawa mo ngayon, na para bagang upset ka, very upset ka kapag nawala na yung bagay na ginagawa sa iyo. Di ba kung papansin po natin, minsan ang isang tao kapag nawala ng trabaho, he is really upset. Parang nade-depress na yung buhay niya. Parang desperado na yung buhay niya kapag siya nawala ng trabaho. Bakit? Kasi nandun nakapokus yung kanyang satisfaction. Parang nakalimutan niya yung ultimate satisfactions having one Christian, having a person who have God. At ito po yung dapat na makita po natin, that the ultimate satisfactions of in every one of us is to have Jesus face to face with Him. Diba? Is to have our life to Jesus, seeing Him face to face. Yun yung inaabangan natin, kung paano parang ibig mo na talaga sabik ka na magkaroon tayo ng face to face schooling na naman. Diba?
Yung mga kabataan, mga estudyante, parang excited na sila doon sa tinatawag na face-to-face na pagpasok sa eskwela. Pero alam niyo po ba, dapat tayo, ganun din po tayo. In our reality, in our religiously, in our spiritually, dapat na makita po sa atin that we are really satisfied or having the ultimate satisfaction that we may see God soon in our life. Yung makita natin ang mukha ng ating Panginoon. Many desire and seek after things in the world, in this world, that do not satisfy. Minsan naghahanap ka ng trabaho, nakakita ka ng trabaho, na-satisfy ka na ba? Hindi. Minsan naghahanap ka ng pera, dumami pera mo, na-satisfy ka ba? Hindi. Minsan naghahanap ka ng kaligayahan sa buhay nito, nakakita ka ng kaligayahan, na-satisfy ka ba? Hindi. Minsan naghahanap ka ng kapayapaan, nakakita ka ng kapayapaan, na-satisfy ka ba? Hindi. Because all these things is temporary. Pansamantala lamang. Ang napupugnaw yung mga bagay na ibinibigay sa iyo satisfaction na ito. Pero the ultimate satisfaction is having from the Lord, yung makita mo at makasama mo ang Panginoon na ito sa buhay mo. Gusto ko po na malaman mo, hindi na matitigil yung kasiyahan at galak sa puso mo. Riches and momentary thrills do not satisfy. Yung mga panandaliang ginhawa na inaasahan po natin, ano? Yung panandalian lamang na makatira ka sa mga malamansyong na tahanan, panandalian lamang po yan, and it won't give us satisfaction. Okay, sa unang pagkakataon, mahiga ka doon sa katre na masarap na malambot, na kung saan ay talagang air-conditioned room pa yan at kompleto na lahat ng gamit yan. Sa una lamang po ang satisfaction yan. Magsasawa ka rin yan. Yung pagtira mo sa mga malamansyon, okay, excited ka at first, pero tumatagal, nawawalan ka na rin ng gana doon sa mga bagay niyon. Pero, ang dapat na talagang naisin at kasiyahan talaga ng tao sa buhay niya, ay yung pasok po niya ang Diyos sa buhay niya. Sapagkat ang Diyos is ultimate satisfaction to every Christian. At alam niyo po, kapag natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo, maraming bagay ka pa na unexpected to Him. Ano po ba yung ibig ko po sabihin doon? Yung mga ini-expect natin ngayon, more than that. Hindi lamang po yung masusupungan mo, wow, masarap sa langit, conveniente sa langit, sariwa ang hangin sa langit. Hindi lamang po yun yung mamamalas po natin kapag nasupungan na po natin ang Panginoon. Kaya nga, yun po yung dapat na sinisikap po natin sa buhay po natin. At marami po sa panahon po natin ngayon, hindi na po yun yung kanilang tinitignan ngayon. They don't mind of that ultimate satisfaction in life. Basta ako, kumikita ako ngayon, okay, satisfied na ako ngayon. Are you sure? Are you really confident that you are satisfied with your earnings? Ikaw ba ay talagang diyan ka na ba nasisihan kapag kumikita ka ng malaki sa mundong ito? Gusto ko malaman mo, marami pa rin pagsubok, marami pa rin problema, marami pa rin kabiguan na nararanasan ka sa buhay nito. Pero ito pong si David, ang sabi niya dito, kahit na naghambalang po dyan, yung mga kaaway niyang nakakatakot, hindi pa rin po siya matitinag sapagkat yung kanyang ultimate satisfaction is to see God soon when He awake. Yeah? Mapapaiman siya nito mga kaaway niya. Inaasahan pa rin na David na pagkakisip niya, kaharap niya na itong si Yahweh. Personal success and acclaim do not satisfy. Yung tagumpay at pagdabunyi mo ngayon dito sa oras na ito, sa buhay na ito, ay hindi pa rin po yan yung satisfaction. Ibig di ba nagkaroon tayo ng sasakyan, tuwa-tuwa ka na, no? Pero lumalaon, parang hindi ka nagkakaroon ng gana. Amen? Alam niyo, nung ma-avail ko po yung Starex po dyan, tuwa-tuwa na ako, sabi ko, nakaban na ako ngayon. Kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng van. Tuwa-tuwa ako nung una. Nasisigahan ako, wow, sarap sa babaan na rito. Pero habang tumatagal, parang nawawala yung satisfaction. Naranasan niyo po ba yun? Nagpagawa ka ng bahay, wow, tuwa ka, ganda ng bahay ko, natapos din, salamat architect. Yeah? Ganun po tayo, no? Ang sarap tiran, okay, ang linis ng bahay, conveniente, peaceful ang aking pakiramdam. Pero tumatagal, nababawasan yung satisfaction mo. Nababawasan yung kasiyahan mo. Lalo na kapag nakita mo pa yung mga buildings mo, ang lalaki. Di ba? Unti-unti para naglalaho yung satisfaction mo. Hindi po ito yung talagang satisfaction eh. Whatever you having in your life today, I tell you, hindi yan yung makakapagbigay sa iyo ng satisfaction sa buhay na ito.
Ang sabi pa po dito, problem, and thus dreams may even keep the people from being satisfied. Yung mga naundot mong pangarap, minsan doon ka madalas na-upset. Ano pa naman yan? Bakit naman hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral ko? Kung natapos ko lang naman sana ang aking pag-aaral, di sana ganito ako. Diba? Kaya tuloy napapakanta ka kapag nag-iisa ka na lang sa bahay. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang-yabang mo to. Pero gusto ko po na malaman mo, wala pa rin doon yung satisfaction kahit na makatapos ka ng pag-aaral. Ang dami pa rin kabiguan dumarating sa buhay natin. Kahit mag-aaral ka na mag-aaral, lahat ng kurso, kunin mo na sa buhay na ito, hindi ka pa rin masasatisfy. Kahit na maging teacher ka, maging doktor ka, maging engineer ka, maging architect ka, hindi ka pa rin masasatisfy. Without God in our life, there is no ultimate satisfaction. Amen po ba? Amen. At kahit na dumami ang pera mo, kahit maging isang paleta ang pera mo, kahit yun lahat ay sa'yo, gusto ko malaman mo, there is no real satisfaction. Sapagkat ang tunoong na satisfaction in life ay namin Heso Kristo. Amen. Kaya nga nauutot yung mga pangarap mo kasi pinuputol talaga ng Lord yan. Pangarap ka ng pangarap, gusto ko makita niya na doktor, kinat ng Lord. Ayaw ng Lord. Bakit? Kasi sabi niya gano'n, hindi yan ang totoong kasiyahan. Amen. Amen. Natatandaan mo po yung hangal na mayaman, yung mga yamang hangal. Ang sabi niya gano'n, ayan, malaki na ang aking kamalig, hindi na ako mauubusan. Kakain na lang ako magsasaya sa buhay nito. Ang sabi ni Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, hangal, hindi mo ba alam na sa gabing ito, papawian ka ng buhay, saan mapupunta ang lahat ng iyong pinaghirapan? Nothing, there is no satisfaction on it. Kaya nga gusto ko po na malaman nyo, kahit na magpayaman ka na magpayaman sa buhay na ito, there is no real satisfaction. Hangarin mo si Jesus sa buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ka ng kasiyahan sa buhay mo nito, hanapin mo si Jesus and you can see the great ultimate satisfaction in your life. Amen. And I praise God sapagkat dito lamang talaga mapupuno ka na talaga ng kasiyahan. Gusto ko malaman mo kahit na kuliklik lamang ang gamit mo sa sakyan basta may Jesus ka, masarap pa rin ang pakiramdam. Kahit sabihin mo na tuyo lamang ang kinakain mo sa araw-araw, masarap pa rin yan kapag ang Jesus na ito ang naging sentro ng buhay mo. When will you find true satisfaction? Kailan po ba yan? Siguro excited na kayo, no? Oo nga, tama nga yung sinasabi ni Pastor. Kahit na ako trabaho ko ng trabaho, parang ganun din eh. Wala akong trabaho sa buhay ko. Kahit nag-ipon mo ng ipon ng pera, pero wala rin eh. Hindi pa rin natutuwa yung puso mo. Kaya parang ngayon excited ka, wow, kailan nga kaya ito? When will we find true satisfaction? Kailan kaya ito? Okay, let us find out. Tingnan po natin. Una, sabi niya gano'n, we will be satisfied when we see the Lord. Pag nakita mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya na marami po sa panahon ng po natin yung pikitak na tayo. Hindi ko alam kung inggit ni Jesus kung bakit pikitak na tayo. Amen. Dalangin ko na hindi ka mag-inggit kay Jesus. Sapagkat yung inggit na yun dapat tularan mo. Amen. 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 Kaya nga hindi dapat na nakapikit ang mata natin. Let us seek for Jesus. Hanapin mo si Jesus sa buhay mo. Kung wala ka mang pera, kung wala ka mang kabuhayan, kung wala ka mang kaligayahan, si Jesus lamang ang hanapin mo. Kasi ang tao po kasi, ganito eh. They are very specific. They are very certainty. Pagdating po sa buhay po natin. Bakit ko po sinabi po sa inyo? Ganito po kasi yan eh. Pag kailangan ng pera, pera agad ang hinahanap. Pag kailangan ng pagkain, pagkain agad ang hinahanap. Pag kailangan ng bahay, bahay agad ang hinahanap. Pag kailangan ng boyfriend, boyfriend agad ang hinahanap. Do not direct to what you are looking for. Huwag kang direkta na hahanapin mo yung bagay na hinahanap mo. Bakit ko po sinabi yung bagay na yun? Kung kailangan mo ng pera, hanapin mo muna si Jesus. Kung kailangan mo ng pagkain, hanapin mo muna si Jesus. Kung kailangan mo ng bahay, ng kotse, ng boyfriend, ng girlfriend, ng mapapangasawa, hanapin mo muna si Jesus. And He will give you a satisfying life. Kahit na simple lamang ang ibigay sa iyo ng Panginoon, pero I will tell you and assure you that your life will be satisfied. Amen. Kaya nga kailangan si Jesus muna masupport mo para na sa ganun makasigurado ka na masisiyahan ka talaga sa buhay na ito. Kaya tuloy, alam nyo, nagmamadali tayo, naghahanap tayo agad na mapapangasawa natin, and we will find out soon a sad surprise.
hindi si Jesus ang naganap para sa iyo. Amen. Minsan naghahanap ka ng trabaho, diretso ka agad, hanap ka ng trabaho, hanap ka ng trabaho. Pero hindi mo hinanap si Jesus. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng trabaho, sakit pa ng ulo. Amen. 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 Nakatanda ko po, nung naghahanap po kami ng kotse ni Sebastian. Si Sebastian gusto niya, bilhin na agad yung aming makikita, yung aming titignan. Nagka-canvas pa lang kami. Sabi niya, okay na yan, dito natin. Pwede na yan. Sabi ko, hindi, reject yan. Huwag yan ang unin natin. Sabi ko, hintayin natin kung ano yung go signal ng Lord. Ito na naman, may pinuntahan po kami. Somewhere in Nueva Ecija. Layo, punta kami doon. Sabi niya, okay na to, okay na sa akin to. Good na sa akin to. Sabi ko, hindi. Upset na po siya. Nawala na po siya ng gana. Inaway niya ako. Sabi ko, maghintay ka. Hinihingi natin sa Diyos itong bagay na ito at huwag mong hayaan na hindi ang Diyos ang magbigay sa iyo. Hanggang sa ito na po, nawala na siya ng pag-asa. Akala niya hindi na siya makakabili ng sasakyan. After church po, after Sunday service doon sa Kalasyaw, sabi niya, dito natin mo kung maganda to, tignan mo nga ito. Daanan natin, sabi ko. Pag-uwi po namin, tinaanan namin. Nakita po namin yung sasakyan, okay, good naman siya. Sabi ko, uwi na natin yan. Ay, hindi pa pala yun, Sabi ko gano'n sa kanya, ayoko, di maganda. Kinasabot ko na po sila, videohan nyo. Na-upset na naman po siya, nalungkot siya. Sabi niya, wala na yata pag-asa makabili ng konti. Sabi ko, joke lang, kukunin na natin ito. Then, alam niyo po kasi, pagdating sa Panginoon, let us seek first Jesus in our life. Before we do action, dapat si Jesus po na ang unahin po natin. Naghahanap ka ng trabaho, hanapin mo muna si Jesus. Naghahanap ka ng kabuhayan, hanapin mo muna si Jesus. Whatever you're looking for, just seek first Jesus in your life. Amen. Kaya po tayo napapahamak kaya tayo nabibigo doon sa mga pangarap po natin. It is because hindi muna si Jesus ang hanapin po natin. Pag nakita mo't nasuko si Jesus sa buhay mo, gusto ko malaman mo lahat ng kasiyahan ibibigay sa iyo ng Lord yan. Ang sabi po dito ni David, I will behold thy face in righteousness. Matuwid ako't mamamanas ko ng mukhaan ng aking Panginoon. Titignan po natin, alam niyo po doon sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya hindi natin makita si Jesus doon sa mga bagay na ginagawa natin Kaya nga akala natin we have already accomplishment in life. Pero yung mga accomplishment mo, hindi natin masasabing accomplishment yan kung hindi mo kasama si Jesus doon sa bagay na ginawa mo. Amen. 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 Sabi po ni David po dito, yamang ako'y matuwid, mukha ko'y mamamalas. Now, kung titignan po natin, ano po ba yung sinasabi ni David po dito? Na kahit na anong gawin ko sa buhay na ito, basta ako'y naging matuwid at nabuhay kay Jesucristo, lahat ng bagay na masusumpong ako ay pawang satisfaction. Pawang satisfying. Bakit? Kasi nandun si Jesus Si Jesus yung nag-lead sa iyo sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya anong ibig sabihin po dito? Pag nasumpungan mo si Jesus sa buhay mo, I tell you, walang bagay na ikalulupot ka sa buhay na ito. This hope sustained David during severe trials. Kahit na nandun po siya sa kaguluhan, sa mabibigat na pagsubok sa buhay niya, pero ito po, kanyang pag-asa ay nakasalalay lamang po sa ating Panginoon. Napanatili pa rin po si David na maging matatag. Kung minsan, di ba tayo kapag halimbawa sa katerba na yung problema natin sa buhay, ano nangyayari sa atin? Nangikinig na ang ating tuhod at halos hindi na po tayo madupilas sa lahat sa ating mga kinalalagyan. Kung minsan nandun ka na lang sa tahanan mo, iyak ka na lang ng iyak na parang wala ng pag-asa. Pero gusto kong malaman mo, God, may hope pa rin tayo. Sa ating Panginoon, meron pa rin po tayong pag-asa. Kung parang ang tingin-tingin mo sa sarili mo, parang nanliliit ka na dahil wala kang trabaho, wala kang kabuhayan. Pero kapag nakita mo ang Diyos sa buhay mo, gusto ko malaman mo ang laki ng pag-asa. Kaya nga po, ang isang tao ay parang baga, ina-underestimate niya yung sarili niya dahil sa kalagayan niya. Kasi tinitignan niya lang yung kanyang kalagayan. What they have in his life, doon lamang siya nakabase. Na kapag wala siyang pera, maliit ang tingin niya sa sarili niya. Kapag marami siyang pera, ang taas ang tingin niya sa sarili niya. Kapag hindi siya nakagraduate, ang baba ang tingin niya sa sarili niya. Kapag nakagraduate siya, sobrang taas naman ang tingin
Pag gusto ko po na malaman po ninyo dito, when we have Jesus in our life, maganda ang buhay. May pag-asa ang buhay. Huwag mo sabihin na mahirap ka ngayon. Basta may Jesus ka, gusto ko malaman mo, masarap ang buhay. Kaya nga, ito pong hope na ito will sustain David during his severe trial. Kahit na lumaranas po ng napakabigat na mga pagsubok, ito po si David nung kapanahonan na iyon, hindi po siya nawala ng pag-asa sapagkat alam niya na kasama niya si Yahweh sa buhay niya. It sustained him when the wicked oppressed him and being surrounded by deadly enemies. Kahit alam niya na itong mga tao, ito ay talagang mapapagsik ito na gusto siyang patayin, pero hindi po siya nawala ng pag-asa. Gusto ko malaman mo, daily in every living person there is oppression. Lagi po mayroong oppressor tayo eh. At hindi po mawawala po sa buhay natin. Ang oppressor po natin is sometimes a person, and sometimes a situation, and sometimes a circumstances. Kaya nga po itong oppressor na ito, yan po yung pagbabagsak sa buhay mo. Kaya nga kailangan natin si Jesus eh. We need to seek Jesus first in our life. Para na sa ganun, dumating man yung mga oppressor sa buhay po natin, wala magagawa sa buhay mo yan. Nga lang yan, nga. Kahit na sabihin mo, natuksuhin ka palagi, natuksuhin ang kaaway na ito, wala siya magagawa sa iyo sapagkat ang akap mo ay si Hesus Kristo. Sabi po na aklat ng mga awit, 17 verse 9, mula sa kuko na masama ako'y iyong iligtas, napapaligiran ako ng malulupit na kaaway. Hindi siya natakot dyan, hindi siya natitig dyan. Bakit? Kasi he was sustained by hope coming from his God. Amen. Kaya nga, alam niyo po ba, our God sustained hope into your life. Mawawalan ka ba ng pag-asa dahil ganyan ang buhay mo ngayon? Huwag ka mawalan ng pag-asa, maganda pa ang buhay mo. Minsan nga, makakakita ka dyan, di ba? Tingnan mo na lang eh. Minsan ipapakita sa iyo ng Lord na maganda ang buhay mo eh. Minsan ikaw, nawalan ka lang ng trabaho, parang bigo-bigo ka na sa buhay mo eh. Parang naglaho na lahat ng mga pangarap mo. Pero subukan mo maglakad dyan. Ikutin mo yung plaza, may makikita ka dyan. Mas masahol ang kabuhayan. At masasabi mo sa Panginoon, thank you Lord, sapagkat hindi ko tinanas ang ganitong buhay. Amen. Alam nyo, dito sa kwarto na ito ngayon, nakikita ko, ang sarap ng buhay nyo lahat. Compare for those people who hanging around these places, makikita mo na talagang hirap na hirap po ng makain. Samantala kayo, pag-uwi nyo, hahatagan kayo ng pagkain, meron na agad. Pag-uwi nyo, meron kayong papasukan, tahanan. Meron kayong tinitiran. Wala pa satisfaction. Amen. Amen. Ang liit kasi ng bahay namin, pastor wala pa satisfaction. Kasi hindi masarap ang ulam namin, wala ka pang satisfaction. Kasi babarya lang yung aking pera, wala kang satisfaction. Bakit? Kasi hindi mo nakita si Jesus sa buhay mo. Amen. Kahit na barya-barya lang ang pera mo, kapag nakita mo si Jesus, may satisfaction. Bakit? Ang sarap ng buhay kay Kristo. Kasi ang buhay naman hindi sumasarap dahil sa pera Hindi sumasarap dahil sa laki ng tahanan mo. Hindi sumasarap dahil mayaman ka. Masarap ang buhay kung may Kristo ka. His hope encouraged him when he lost everything. Nawala lahat sa kanya Kaya nga nagtago po ito si David Asa na ba tayo? Okay. Sorry. Wait lang po, medyo nawala tayo Yan, okay. Okay, this hope sustained David during severe trials. Yan po yung sinasabi po natin. Tapos ito po yung kanina. Sabi niya po dito, hindi siya natatakot sapagkat there is always sustaining hope from the Lord. At sabi po natin dito, in his affliction, hope looked forward to seeing his Redeemer. Even si Hope. Kung alam po natin yung nangyari po dito kay Hope, ano lang po, paki-check lang na pagka nawawala ako sa Kasi minsan kasi hindi ko na mapalayo, napipindot ko dito Okay. Check mo lang dito sa natin para hindi tayo mawala. In his affliction, hope looked forward to seeing his Redeemer. Noong naman time po na ito po, sobrang kahirapan na dumating po dito kay Hope. Kung napansin nyo po, nabasa nyo po sa Biblia, na lahat ng dagok sa
buhay, dumating na po sa buhay ni Job. Pero ano po nangyari po sa kanya? Nawala po ba yung kanyang satisfaction? Nawala po ba yung satisfying life sa buhay niya? Hindi. Namatay yung kanyang lahat ng anak. Amen. 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 Hindi siya nawala ng satisfaction. Nalagas yung kanyang kabuhayan. Hindi siya nawala ng satisfaction. Yung kanyang kalusugan naglaho. Amen. Hindi siya nawala ng satisfaction. Bakit? Kasi he has a great satisfaction with God. Amen. Dahil alam niya na ang Diyos na ito hindi siya pababayaan. Kaya nga kung minsan tayo ito po ang masama po sa ating mga Kristiyano na tayo, nakakilala na tayo sa Panginoon. Pero mawalan ka na ng pera para naglaho na sa iyo lahat ng pag-asa sa mundo. Amen. Amen. Minsan wala ka ng pera sa bulsa. Parang depressed ka na. Ano ba naman buhay ito? Pangit naman ang buhay nito. Bakit lagi ako walang pera? Hindi lang ikaw. Pati ang katabi mo. Kaya huwag ka ma-upset, huwag ka malungkot. Sapagkat kung makikita mo lamang ang Diyos na ito, na gaya ng pagtingin, gaya ng pagkakita nitong si Job sa buhay niya, ano nangyari? Hindi siya na-upset. Amen. Siguro marahil kung sa simple Kristiyano lamang nangyari itong buhay ni Job na ito, malamang siguro sinumpa niya na ang Diyos sa buhay niya. This Job encouraged him when he lost everything. Dapat ikaw mismo, magkaroon ka ng encouragement sa sarili mo. Kapag may problema ka, encourage yourself through Christ Jesus. Kapag meron ka mga katiguan nangyayari sa buhay mo, encourage yourself through Christ Jesus. Because having Jesus in your life, having everything. Ulitin ko po sa inyo, na wala man sa iyo ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Pero kung meron kang Jesus Christ sa buhay mo, you have everything in this life. Meron kang lahat ng bagay sa buhay mo. Which brings to his strength, when condemned by his friend, kahit na siya ay para baga sinusumpatan ng kanyang mga kaibigan, hindi pa rin po siya naubusan ng lakas. Kahit na naglaho na yung kanyang magandang kalusugan, hindi pa rin siya naglaho, hindi pa rin siya naibsan ng kalakasan. Bakit? Kasi meron siyang Diyos. Diba, minsan tayo, ikit-pikit po tayo sa mga kapitbahay natin. Bakit ganito ako, Kristiyano ako, pero sila ay yayaman nila, hindi naman nagtiningkod sa Panginoon. Ikit-pikit po yun. Na gusto ko po na malaman po ninyo, hindi ka dapat maingit doon sa mga bagay nyo. Because if you have God, if you see God in your life, you have everything. Amen. Meron kang bagay sa buhay mo na wala ito, mayayaman na ito. Meron kang bagay sa buhay mo na higit na napakahalaga at nagbibigay ng tinatawag na ultimate satisfaction na wala sila. Amen. Kaya huwag ka maiingit. Minsan sinasabi natin, bakit ganito? Yung bayaw ko ay yaman-yaman, ako ang hirap-hirap. Ako pa naman yung naglilingkod sa iyo, Lord. Minsan sinisisi natin ang Panginoon. Bakit? Dala ng iyong pagkaingit. Pero gusto ko malaman mo, hindi ka Kristiyano. Wala ka kay Kristo. Kapag gano'n ang attitude mo na kinaiingit mo yung kayamanan ng mundo, gusto ko malaman mo, hindi ka kay Kristo. Sapagkat ang kay Kristo, hindi kinaiingitan ng mga material na bagay, hindi kinaiingitan ng mga sanlibutan bagay. Ang kinaiingitan niya, yung tao merong Yeso Kristo. Amen. Masarap kaya nun. Masarap pa yun kaysa sa kumakain ka sa samyusan. Masarap pa yun kahit na nakasakay ka sa Starex van. Masarap pa yun dahil walang gasolina. Amen. 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 Naintindihan po ba natin yun? Kaya nga po tayo kuminsan para nagagaling tayo sa Panginoon, pero ang hindi mo alam, nasa iyo na pala ang pinakamasarap na buhay. Kaya lang hindi mo nakikita kasi hindi mo nakita si Kristo sa buhay mo. Alam niyo, kahit na mahirap ang buhay, masarap pa rin. Bakit? Kasi kapag nariyan ang Diyos sa buhay mo, gusto ko malaman mo, pagdating ng araw, pagtapos ng buhay natin dito sa lupang ito, mayroong kang higit na magandang buhay sa hinaharap. Amen. Amen. Sabi po ni Job po dito, no? Job chapter 19, verse 25 to 27, ngunit alam kong di natutulog. Parehas din po ng pananaw ni David. Ha? Hindi katulad ng pananaw po ninyo. Minsan nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakakatulog ka, pero siya hindi. O, tingnan nyo. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas. Yan. Tayo kasi natutulog eh. Hindi yung Diyos natin. Ano? Tingnan nyo po mabuti ha. Parehas siya ng pananaw ni David. Ang ultimate satisfaction niya, yung pamalas niya, yung mukha po ng ating Panginoon. Ikaw, ganun ka rin ba? Ano ba yung katabi mo ngayon? Ikaw, ano ba yung talagang
ultimate satisfaction mo ngayon? Ikaw, ano ba talaga yung ultimate satisfaction mo? Aba, syempre, magkaroon ako ng maraming pera. Aba, syempre, yumaman ako. Gusto ko malaman po mali. Dapat katulad din po tayo ni David, katulad tayo ni Job, na ang pinaka-ultimate satisfaction in life ay mamalas natin ang mukhaan ng ating Panginoon. Amen. Para saan yung ginagawa po natin paglilingkod kung hindi yun ang pinangarap mo sa buhay mo? Kaya po tayo nagkakaroon ng tinatawag na dash dreams. Yung mga naudlot na pangarap, sapagkat yung pangarap mo ay walang panghahawakan. Subalit kung ang pinangarap mo sa buhay mo ay walang iba kundi si Yesu Kristo, gusto kong naman mo, hindi mauudlot ang pangarap mo na makita ng mukhaan si Yesu Kristo. Amen. 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 Ang sabi, ang nagbibithing, makakita sa Panginoon ay makasusumpo. Now, tingnan po natin dito yung mga pangarap po nito mga tao na ito. No? Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa aking pagdating ng wakas. Pagkatapos maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Walang halaga sa Kanya. Kahit katawan niya na iniingatan mo ng glutathione. Kahit yung balat mo na lagi mo pinapakinis. Kahit yung mukha mo na lagi kapahit-pahit ng Dr. Alvin. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik ng masdan ko na siya. Okay, ang sarap ano? Napino mo ba yun? Kasi rich kid ka. Kaya hindi mo maramdaman itong bagay na ito eh. Gusto mo lamang yung yaman ng mundo. Pero yung makita ang Panginoon Heso Kristo, dapat yan ang pangarap mo. Dapat yan yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Amen. Amen. Diba? Kuminsan nga, kapag halimbawa gumagawa ka sa Panginoon, ang bilis mo mainip. Pero kapag nasa labas ka, wala kang kainip-inip. Kahit nahabuti ka ng hating gabi doon sa labas, hindi ka naiinip. Minsan hindi mo iniisip na wala naghihintay sa iyo sa tahanan. Kahit na sa labas ka, pero pag nasa church ka, naku, hinihintay na ako ng anak ko, naku, hinihintay na ako ng mister ko, naku, hinihintay na ako ng nanay ko. Bakit? Kasi nga, hindi natin makita yung kagandahan ng Diyos sa buhay po natin. Pero ito mga tao na ito, agdas na ang katawan, agdas na ang balat, agdas na ang bulsa, agdas na ang kabuhayan. Pero ano ang bithigin nila, pinangarap nila sa buhay po nila? Makikita nila na mukhaan itong Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Amen. 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 Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, ito yung dapat na maging pangarap natin at kasiyahan sa buhay na ito. Ito dapat ang maging pangarap natin at kasiyahan sa buhay na ito. The same with David, he is happy even on the edge of death. Masaya pa rin siya. Di ba? Kahit na mamamatay na lamang eh. Si David mamamatay na lamang. Masaya pa rin siya. Si Job mamamatay na lamang. Masaya pa rin siya. Ikaw, hindi ka ba mamamatay? Hindi ka ba masaya? Hello? Hello? Uy, tumawa naman kayo. Walang bayad ng tawa. Ilakas mo naman yung tawa. Nagbibigyan tumawa eh. Hello? Diba? Pero natin. Kasi if we seek God into our life, diba? At pero sa kanila, ito si David, nasa bingit ng kamatayan. Ito si Job, nasa bingit din ng kamatayan. Ikaw, ang lakas mo pa doon. Matibay pa yung tuhod mo. Hindi ka tulad ni Sebastian, nadadapa. Amen. Kaya nga dapat tayo pa yung maging masaya eh. Kasi hindi tayo dumadanas nito mga bagay na ito. Dapat nga lagi tayo napapasalamat sa Lord. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri kita sa buhay ko, hindi ko naranasan yung naranasan ni Job. Pinupuri kita sa buhay ko, hindi ko naranasan yung naranasan ni David. Tayo malaya-malaya tayo, nakakalakad tayo sa labas, walang tumutugi sa atin, walang nag-aabang sa atin, walang nagbabanta sa buhay po natin. Pero hindi tayo masaya sa Diyos. Sila na nagbabanta sa kanila ng kamatayan, pero masaya sila sa Lord. Hindi niyo po ba napansin yung talagang totoo na naghahanap sa Panginoon? Yung naghahanap sa Panginoon. Amen. Kaya tanongin mo yung katabi mo ngayon, ikaw ba masaya ka ngayon? Kung ba masaya ka ngayon, Mismo na yung bahay mo? mismo na yung Hello? Ano sa tingin mo? Masaya ka ba ngayon? Yan po kasi, unlike to other who is willing to give up everything into the Lord. Alam niyo, it is a prayer to God eh. Kung minsan, alam niyo, tayo, nagkakait tayo sa Panginoon, pero ang ganda-ganda na buhay natin, sabi ko nga po sa inyo eh.
Actually, kung makikita mo lamang ang Panginoon sa oras na ito sa buhay mo, kung ano yung ginagawa ng Lord sa buhay mo, magpapasalamat ka na magpapasalamat sa Panginoon. You will be satisfied on your life today. Kung makikita mo lamang ko yung mga tao na ito, sa kapanahunan, kung ano yung naranasan po nila, pag sabihin ko, Lord, asarap naman ang ginawa ko sa buhay ko, Lord. Even though wala akong pera ngayon, Lord, asarap pa na binigay mong buhay sa akin. O, nakita nyo na, naisip nyo na kayo, ano? Kasi wala ka doon sa buhay ni Hope. Si Hope, sunod-sunod yun. Within a week, nalagas lahat, sabay-sabay yung mga dumating sa kanya mga problema. Namatay yung kanya mga anak habang nagkakainan, napagsakan ng pader. Patay lahat, wala na tira. Sinisi niya ang Diyos, hindi, masaya pa rin siya dahil meron siyang Diyos. Bumagsak yung kanyang kabuhayan, naubos yung kanyang mga kawan, masaya pa rin si Hope. Nagkasakit siya, inagnas yung kanyang mga katawan, buong balat niya, buong katawan niya inagnas, masaya pa rin si Hope. Pero, sabi niya gano'n, magpupuri pa rin ako sa Panginoon, hindi lang sa kaginawaan, kundi maging sa kahirapan. Pupurihin ko pa rin, sasabayin ko, papasasalamatan pa rin si Yahweh, sapagkat napakabuti nitong Diyos na ito. Hindi niya pa rin nakita na, nagulat ka sa akin, Yahweh. Samantalang tayo, ang lakas-lakas natin, hindi natin tinanas itong mga bagay na ito. Samantalang sinusumbatan natin ang Lord, bakit naman ganito ang ginawa ko sa buhay ko? Bakit mo ko tinanggalan ng trabaho? Lord, bakit ganito? Wala na kami pakain ng pamilya ko. Gusto ko malaman mo, kapag nakita mo talaga ang Panginoon sa buhay mo, you will be satisfied. Even though sometimes we're having our problems, troubles, or severe trials in our life, pero still, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon kasi ang ganda ng buhay mo. Amen. Amen. Kahit ako minsan sumusumpong yung rayuma mo, dapat magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit na minsan parang tuyo-tuyo yung bulsa mo at walang laman, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Sapagkat ang Lord na ito, mayroong masigit na magandang bagay na nakalaan pa sa iyo. Ang tanong lamang po dito, do you have this blessed hope for the future? Sorry, wrong spelling tayo. No? Ikalawa, when will we find our satisfactions in life? Sabi po dito, we will be satisfied when we are resurrected. Alam mo ba na ang Diyos na ito na habang siya'y sinasumpungan mo sa buhay mo, na habang ang Diyos ay patuloy mo nasusumpungan sa buhay mo, you will be resurrected when you die. Ubuhayin ka ng Diyos pag ikaw ay namatay. At ang gusto ko po na malaman po ninyo, kung ang buhay mo ay kaya buhayin ng Lord, whatever things in your life na hindi kaya buhayin ng Lord, what things in your life na hindi kaya buhayin ng Panginoon, kung ikaw mismo, kapag namatay ka, kaya kang buhayin ng Panginoon because He did it on the cross. Ginawa ni Jesus mismo na sa patunay na siya ay nabuhay, ikaw din na nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay. Ano pa kaya yung bagay na hindi kaya buhayin sa iyo ng Panginoon? Sa palagay mo, hindi niya kayang buhayin yung inyong kabuhayan. Sa palagay mo, hindi niya kayang i-restore yung mga bagay na nawala sa iyo. Sabi po dito, I shall satisfy when I awake. Pagkagising ko, mamamalas ko ang mukha ng Diyos. Now, ang titignan po natin dito, ibig sabihin, doon pa lang ang laki ng pag-asa eh. Kaya lang alam niyo po, kung isa na humaling tayo masyado sa mga bagay lamang dito sa mundong ito. Parang ang gusto ko lamang na ang buhay mo umikot lamang dito sa mundong ito. Kapatid, mapapahaba ka kung nandito lang nakatuon ang buhay mo. Sapagkat ang buhay dito sa mundong ito ay kapahamakan. Subalit kapag nasumpungan mo sa buhay mo, ngayon pa lamang si Yesu Cristo, pagdating ng araw, you will be resurrected. At pagkagising mo at pagmulat ng mata mo, makikita mo na sa harapan mo si Yesu Cristo. Hindi ba mapakaganda po nun? Hindi ba makikita mo ng harapan si Yesu Cristo sa buhay mo? Hindi ba talaga tunay na satisfaction ang mararamdaman mo? Sabi po ni David, kapag ako'y nagising kong hamoy mamamalas. Sabi rin ni Hope na kapag ako'y pumanaw, maagnas ang katawan, mukha mo ay aking mamamasdan. Alam niyo, yung din po yung gusto na mamalas po sa atin ng Lord. Minsan yung din po yung parang gusto marinig sa buhay mo, sa tinig mo ng ating Panginoon. Kailan mo nasabi sa Kanya, Lord? Di bali na kahit na dumaranas ako ng mga ganitong mga pagsubok sa buhay ko, Lord. Kahit pinaaway ako ng asawa ko, kahit pinapalayas ako ng magulang ko, kahit pinapalayas ng mga kapitbahay ko, Lord,
ang pinakamaganda dito, kapag ako'y namatay at sa pagkulat ng mata ko, ikaw ay aking mamamasdan. Hindi mo ba alam na yun ang hinihinay sa iyo ng Panginoon? Marami sa atin takot mamatay kasi hindi pa nakakaranas na magkaroon ng maraming salapi. Pero gusto ko malaman mo, kahit magkaroon ka ng maraming salapi, at kung hindi mo naman mamamalas na mukha ng ating Panginoon, ikaw pa rin yung pinakakawawang nilalang sa mundong ito. Amen. Sapagat ang sarap ng buhay ay yung masumpungan natin ang Diyos na totoo doon sa kanyang kaluwalhatian. Amen. 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 David lived each day assured of his coming resurrection. How come na tayo ngayon bilang mga naglilingkod sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, ay mayroon ng kasiguraduhan na pagdating ng araw, we will be resurrected, na bubuhayin tayo ng Panginoon. If his enemy killed him, he would rise again. Di siya natatakot, patayin na ako dito mga kalaban ko, mababagsik na ito. Pero still, bubuhayin pa rin ako ng aking Diyos. Di siya natakot doon sa mga bagay na yun. If he was buried, he would come out of the grave. Kahit na ilibig nila ako, bubuhayin ako, ipapagot ako ng Diyos na ito mula doon sa aking kinalilibingan at isasama niya ako sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Ano po ba yung takot natin sa buhay nito if we have God in our life? Matatakot ka pa ba magutom? Matatakot ka pa ba na mawala ng trabaho? Matatakot ka pa ba na mawala ng lahat ng mga bagay sa mundong ito? Kung mayroong Diyos na hahamuin ka sa libingan, Amen. kung mayroong Diyos na magpapanik sa iyo doon sa kanyang kaluwalhatian, Amen. asan ang takot mo ngayon? Wala kang dapat na ikatakot sa buhay nito kung mayroong kang Diyos sa buhay mo. Minsan ang dami sa atin nangangarap pa. Alam niyo, meron nga po ako kilala po nung araw sa Manila. Kwento ko lamang po sa inyo, no? Meron pong 68 years old na nanay. Na-meet ko po siya sa isang mall po noon nung ako po yung nagsishare po ng Words of God. Sabi niya gano'n sa akin, nung sinera ko po siya, na-interview ko po siya kung ano yung bagay na ginagawa niya sa buhay niya. 68 years old na po siya. Sabi ko, ano po bang ginagawa niyo ngayon, pagkakaabalahan niyo? Ang sabi niya sa akin, anak, ako'y nag-aaral. Sabi ko, nag-aaral kayo? Opo, sabi niya gano'n, anak, ako'y nag-aaral ng komersyo. Sabi ko, bakit po? Ilang taon na po ba kayo? 68 years old. Imagine that. Hindi ko naman po siya niredoon ko doon sa mga bagay niyo. Pero kung titignan po natin, if you have God in your life, you are 68 years old. Siguro sasabihin niyo sa akin, ano naman masama doon, pastor? Kahit na may edad ka, pwede ka naman na mag-aral pa. Yes, wala problema po doon. Kaya lang, ang problema po dito, asan ang pangarap mo? Your severe dream was on the things that can perishing you. Alam niyo po, ang dapat po na makita po sa ating ngayon, yung magkaroon tayo ng satisfying life. Amen. At your age, 68 years old, dapat masatisfy ka na what was really given to you by God. Kung ano yung binigay sa iyo, hindi naman po siya mukhang mahirap. Kasi hindi ka naman makakapag-aral ng college kung mahirap ka. Amen. 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 Alam natin kung magkano yung tuition fee. So, ano pa yung pinapangarap mo sa buhay na ito? You have everything in your life. Kumangain ka. May edad ka na. May mga anak ka nakagraduate. Nakapagtapos ng pag-aaral. Ano pa sense po nun? Hello? Amen. Siguro sa inyo, masasabi natin, bayani ka. Kasi gusto mo bang itaguyod yung pamilya mo? Gusto kong malaman mo, dapat kapag nasa edad ka na, focus your life into Christ. Kahit na bata ka pa. Amen. Yun po kasi yung wala po sa atin eh. Yung our focus in Christ Jesus. Kaya nga, many people today doesn't mind, they don't seek God in their life. Kahit na hindi nila hanapin ang Panginoon, okay lang sa buhay po nila. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, this was worse. Hindi po talaga napakaganda itong bagay na ito. Although sasabihin natin, ang sipag naman itong nanay na ito, 68 years old, nag-aaral pa. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, asan ang sense ng buhay? If you have Jesus in your life, parang sinasabi mo na hindi ka kontento sa buhay mo yun, there is no satisfying
tayong light? Come on, people of God, ikaw nandito ka ngayon. Gusto ko malaman mo, where is your ultimate satisfaction in life? Nasaan yung kasiyahan mo ngayon? May bahay ka, may mga anak ka na malulusog, masasaya, meron ka tinitiran, may kinakain ka araw-araw. Bakit hindi tayo maging kontento na sa mga bagay na yun at pasalamatan palagi ang Panginoon at paglingkuran? Bakit ang dami nating hinahangad sa buhay nito? Samantalang ang sinasabi ng Biblia, what is the profit of man gaining the whole world, loses his own soul? Ano mapapala ng isang tao, makamit niya man ang buong sanlibutan, kung ang kapalit naman ito ay sarili niyang kaluluwa? Amen. Kapatid sa Panginoon, magpasalamat ka na kumakain ka sa maghapon. Magpasalamat ka na may magandang damit. Magpasalamat ka na kasama mo ang pamilya mo. Magpasalamat ka na masaya ang pamilya mo. Magpasalamat ka na malusog ang kalusugan mo. Bakit hindi nila pinangarap na paglingkuran ang Panginoon sa buhay nila? Samantalang ang kapalit nito, ang pangako ng Diyos sa iyo, even we die, we will be resurrected. Amen. Hindi kaya po nitong bilhin ng kayamanan ng mundong ito yung pagkabuhay mo muli. Hindi kaya bilhin ng mga bagay-bagay na meron ka dito sa mundong ito yung inoffer sa iyo ng Lord na buhay na muli o sa kanyang piling. Amen. Sabi po dito, we can live daily with this same confidence. Our Lord arose and so shall we. Tayo rin po. Kung nananalig ka kay Kristo. Kung mananalig ka kay Kristo, truly manalig ka sa Kanya ng tapat. Kung mananalig ka kay Kristo, huwag mong dayain yung pananalig mo sa Kanya sapagkat batid ng Panginoon kung dinadaya mo siya. We cannot mock God. Amen. We cannot mock God in our life. Nababasa niya kung ano yung pangarap mo. Nababasa niya kung ano yung kaligayahan mo sa buhay nito. Nababasa niya what is your satisfaction in life. What having this life satisfied? Kung ano po ba yung satisfaction mo ngayon sa oras na ito? Ano ba yung nakakapagbigay sa iyo ng kagalakan sa puso mo? Ano ba yung nakakapagbigay sa iyo ng kasiyahan sa buhay mo? God knows it. Amen. Kaya we cannot mock God. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Amen. Even though we are serving God, still, asan yung kaligayahan mo? Asan? Nasa labas. Kaya nga maraming tao iniiwan ng Panginoon. Why? Because they didn't find any satisfaction on Christ Jesus. Bakit kaya ganon? Eh samantalang lahat naman ginawa ni Jesus. Lahat naman ginawa ni Jesus. Amen. Binigyan tayo ng resurrection. Through His death, nabuhay siya muli. Kaya tayo mga nananalig sa Kanya, sa huling araw tayo muling bubuhayin. Amen. Pero hindi pa rin po maging lubos-lubos sa atin yung bagay na yun. At hindi pa rin po natin mapasalamatan ng Panginoon. At hindi pa rin po siya yun para maupulan natin ng kagalakan at kasiyahan sa buhay po natin. Mga kapatid sa Panginoon, why don't we change our mind today? If you really love God, if you really seek for God, if you really seek the face of the Lord in your life, kung talaga nasumpungan mo na si Jesus sa buhay mo, bakit hindi magkaroon ng pagbabago sa pananaw mo? Bakit hindi magkaroon yung kaisipan mo na mabago pagdating kay Kristo? 1 Corinthians chapter 15, sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling pinuhay at ito'y katibayan na muling ng bubuhayin ang mga patay. So rejoice! Magalak po tayo! Sapagkat walang kapangyarihan ang kamatayan sa buhay po natin. Having Jesus, ano po mapapala ng isang tao, meron ka ng lahat ng bagay nito. Kung pagdating ng araw naman, ay hindi ka muling bubuhayin. Kasi ang akala po ng maraming tao po ngayon, ang kahalagahan lamang po ng buhay, yung dito sa buhay na ito. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, ang mahalaga sa buhay na ito, yung masumpungan mo si Kristo sa buhay mo para na sa ganon, walang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Amen. The hope of resurrection removed that sting. Yung bagsik, ang tawag po dito, sting. Yung kamandag, amen. Yung kamandag ng kamatayan ay wala kapangyarihan sa buhay ng isang nananampalataya
Kristo. Amen. Hello? Amen. Pakitanong mo yung katabi mo ngayon, nasisiyahan ka ba? Nasisiyahan ka ba? Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 55, nasa ano kamatayan ang iyong tagumpay, nasa ano kamatayan ang iyong kamagda. Na kung titignan po natin dito, binuran ng Lord sa buhay mo ang kamatayan. Hindi pa ba sapat yun? Na magpasalamat ka sa Panginoon? Kailangan pa ba mayroon ka ng lahat ng bagay sa mundong ito para lamang pasalamatan mo ang Diyos? Hindi pa ba sapat na ikaw malakas ka ngayon? Hindi pa ba sapat na nakakapag-church ka, nakakapaglingkod ka sa Panginoon? Hindi pa ba sapat na malaman mo sa Panginoon dahil sa pananampalataya mo at paglilingkod mo kay Jesucristo ay buwinasan niya yung kamandag ng kamatayan sa buhay mo? Ba't ipag-isipan mo mabuti? If you are wise, having God in your life, if you are wise, having God, kung ikaw ay matalino, gusto ko malaman mo, isipin mo sa oras nito, anong bagay ang hindi mo pwedeng pagpasalamat sa Panginoon. Kahit na ganyan lang ang buhay mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil natutunan mo manalig kay Kristo at pagdating ng araw, bubuhayin ka ng Lord. Amen. Kahit na sabihin mo na hindi ka nakakariwasa sa buhay nito, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon na ito dahil nanalig ka kay Kristo, natutunan mo manalig kay Kristo, natutunan mo paglikuran si Jesucristo at pagdating ng araw, wala ang kamandag ng kamatayan sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Ako hindi ko naman po talaga pinangarap na magkamalpok ng maraming kayamanan sa mundong ito. Ang pinakamasarap sa buhay na ito, yung masigurado mo, surely acclaim that we are having a life eternal in His kingdom. Amen. Yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Our future victory over the grave gives present peace. Okay, ganito po yan. Kung Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Panginoon, kung meron kang kasiyahan at kapayapaan sa paglilingkod mo ngayon sa Panginoon, gusto ko malaman mo, sigurado na yan. Sigurado na yan. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo ngayon sa oras na ito, kung ikaw nasisiyahan ka sa mga bagay na ginagawa mo, paglilingkod mo ngayon sa kay Kristo Jesus, Ikaw nasisiyahan ka na sa mga ginagawa mo patungkol kay Kristo Jesus. sigurado na ang tagumpay mo. Sigurado na ang tagumpay mo. Kung may kagalangan ka na paglikuran si Jesucristo sa buhay mo, Kung may kagalakan kang paglikuran sa Jesucristo sa buhay mo, sigurado na ang buhay mo. sigurado na ang buhay mo. Pero, sabi mo sa kanya, pero, Pero, kung nandito ka ngayon, kung nandito ka ngayon, nanginginig ka, naiinip ka, nababagod ka, napapagod ka, at parang walang saysay sa tingin mo ang ginagawa mo, at parang walang saysay sa tingin mo ang ginagawa mo, natakot ka. matakot ka. Mga kapatid sa Panginoon, ano po ba yung sinasabi ko po sa inyo? Our future victory over the grave gives present peace. Kasi alam niyo po, ang kagalangan po talaga ng isang tao na mayroong Jesucristo sa buhay niya, yung nasa piling palagi ng Diyos. Kaya nga marami po mga Kristiyano po today, because we are on the last days, marami po na nagpapanggap lamang po ng Kristiyano pero hindi sila masaya na paglingkuran ng Diyos. Pero hindi sila masaya na makagawa sa Panginoon. Pero hindi sila masaya na ipabuhay ang salita ng ating Panginoon. At totoo po, Kristiyano ay makikita mo at malalarawan sa kanyang buhay si Jesucristo. Amen. At yun po yung katotohanan po na pinapakita po sa atin that the real in Christ Jesus must see Jesus in His life. Amen. Yung makikita sa kanya si Jesus sapagkat yung pagkabuhay ni Jesus ay magre-reflect din sa kanya pagdating ng araw na siya ay mamatay, muli siya rin bubuhayin. 1 Corinthians chapter 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka naman nabigo eh. Hindi ka naman talaga. Kahit kailan hindi ka nabigo. Kahit kailan hindi ka nabigo. Alam nyo kasi, kung minsan, akala natin sa sarili natin, paulit-ulit tayo nabibigo. Akala natin, paulit-ulit tayo nagpe-fail. Pero ang hindi mo alam yung failures na yun, sometimes allowed it by God for you to have that victory. Alam niyo kung bakit nag-fail ka doon sa pangarap mo sa mundong ito? Kasi kung hindi ka ito-fail at hindi aalaw ng Lord na mag-fail ka dito sa pangarap mo sa mundong ito, hindi mo makakamit yung pagkabuhay. Bakit? Kasi siguro makikita ng Lord dito, mabibisi ka sa mga bagay na ito at hindi
hindi mo mabibigyan ng panahon ng Panginoon. And how come that your faith in God was real? At paano ngayon na ang pananampalataya mo sa Panginoon na nagkakaroon ng katotohanan, at sa pananampalataya na yun na pagdating ng araw, muli tayong bubuhayin ng Diyos katulad ng ating Panginoon na muling nabuhay. Amen. Hindi mo po ba nakita yun? Iniisip natin, bakit ganito ang buhay ko? Lagi failure, 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 failure. Sunod-sunod na failure. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng pera, nawalan ako ng kabuhayan, nawalan ito mga pangarap ko. Puro failure, failure. Don't you know that God allowed failure into your life? Alam mo ba kung bakit? Sapagkat ang gusto talaga ng Lord na pangarap niya sa buhay mo ay hindi dito sa mundong ito, kundi ang pangarap niya, yung makasama ka niya doon sa kanyang kaharian. That's why He sent the resurrections into your life. Kaya nga sabi ng Diyos, ipangako ng Diyos na pagdating ng araw, mamatay man tayo, muli tayo bubuhayin ng ating Panginoon at isasama niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen. 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 When will we find true satisfaction? Una, sabi po sa atin dito, when we see the Lord, when we are resurrected, and last, we will be satisfied when we are like Jesus. Yun po yung dapat na minimiti po natin eh. Our perfections of our life, yung pagdating ng araw na nasa huling yugtungan na ng buhay mo dito, ay kawangis ka na ni Yesu Cristo. Kapatid, ulitin ko po sa ito. Gusto ko po na maipasok sa puso mo itong bagay dito. Ang kaganapan po sa buhay po natin, hindi po yung parang yumaman ka at magtagumpay ka o makamit mo yung mga pangarap po sa buhay nito. At gusto ko malaman po ninyo, our perfections of our life, pagdating ng araw, yung maging katulad tayo ni Yesu Cristo. Yung ikaw, ako, tayong lahat na nandito, ay maging tulad po ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na tayo mamatay, muli tayo bubuhayin at ipapalik ng Diyos na kanyang kaluwalhatian at ituturing ka bilang isang anak na katulad ni Jesucristo. Amen. Kapatid, yun yung perfections of life. It is not our perfections in life yung nakatapos ka ng pag-aaral. It is not our perfection in life dahil nakamit mo yung mga pangarap mo. It is not perfection in life yung meron kang magandang mga ari-arian sa mundong ito. Amen. The perfections of life of every Christian is it was the so-called yung ultimate satisfaction having in Christ Jesus kingdom. Yung tayo po ay ituturing na mga anak. Amen. Ano po ba sabi po dito? When I awake with thy likeness. Yung magiging katulad ako ng anak, which is our Christ Jesus. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pangarapin natin. Pangarapin natin Na maisa katuparan, na may isang katuparan, na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. When we rise, we will be like Christ. Na kapag after na buhay po natin dito, pagkabuhay po natin, magiging katulad tayo ni Jesucristo. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kasi, ano po ba ito mong salita nito? Dito muna po tayo, no? Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga sanlibutan ay hindi nila nakikilala ang Diyos. Kung bakit tayo sa paglilingkod mo sa Panginoon, parang hindi ka na ma-appreciate yung mga kaibigan mo ngayon. Parang nilalayuan ka na. Parang nakikilljoy na sila sa iyo ngayon. Parang ang tingin nila sa iyo, napaka-corny mo na. Parang nababaliw ka na. Kung bakit parang hindi ka na ma-appreciate yung mga kinakatok-katok mo sa bahay-bahay po nila at hindi ka tinatanggap, you know why? Because they didn't know you anymore. Why? Sapagkat sila ay makasalibutan at kailan may hindi kumilala sa ating Diyos. Amen. At gusto ko rin po malaman mo, ikaw na nandito ngayon sa loob ng kwarto na ito, kung hindi ka nasisiyahan sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating Panginoon, gusto ko malaman mo, hindi mo rin nakikilala ang Panginoon. Amen. Because our ultimate satisfaction is in Christ Jesus. Amen.
Ang totoong kasiyahan mo ay na kay Kristo. Ang totoong kapayapaan mo ay na kay Kristo. Ang totoong kayamanan mo ay na kay Kristo. Ang totoong kaligayahan ng isang Kristiyano ay na kay Kristo. Hallelujah! Amen! Dapat ang Kristiyano po na yun, if you really know God, if you really know Jesus, if you really have Jesus in your life, I want you to know na yung satisfaction mo, yung kagalakan mo ngayon ay nag-umabaw because you are with Christ Jesus. Yung mga bagay na ginagawa mo ay masaya ka. Masaya ka na sa Diyos sa Lord. Masaya ka na sa Lord. Masaya ka na sa Lord. Masaya ka na ginagawa. Because you know Jesus. Because you know your God. Because you know that God is everything in our life. Hallelujah. Praise be to the Lord for your soul. Kaya nga hindi nila nakikilala yung mga bagay na ginagawa mo ngayon kay Kristo eh. Kaya nga they don't really appreciate what your service to the Lord. Sabi nila, nag-aaksaya ka lang ng panahon sa pagpunta mo sa church na wala namang mangyayari sa iyo. Hindi ka yayaman dyan. Hindi aasenso ang buhay mo dyan. Yes, sabi mo sa kanya, tama ang sinabi mo sapagkat wala dito ang tagumpay ko. Ang tagumpay ko ay nandun sa kaharian ng aking Panginoon. Sapagkat sabihin mo sa kanila, I'm no longer a children of this world, but I am a child of the living God, Jesus Christ, our Lord. Huwag ninyo ipagpalangis Kristo sa buhay nyo. Huwag kang mananamlay pagdating sa paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag kang mapapagod sa mga bagay na ginagawa mo. Dapat overflowing your joy in your life. When we get into service to the Lord, ang sabi niya po dito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin, pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Mamamasdan natin siya na mukhaan. Di ba? Remember? What David says, what Job says? Mamamasdan natin na mukhaan. Kaya nga sabi dito, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. We will know Jesus when we see Him face to face. Amen. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niya malinis. Paano ka magiging malinis? If you won't give your life to Jesus, paano ka malilinis kung hindi mo ipagkakatiwala ang buhay mo kay Kristo? Paano magiging malinis ang isang tao kung hindi niya maglilingkuran si Kristo? Paano siya magiging malinis kung hindi niya ipapabuhay yung sakdal kautusan, yung sakdal aral na ipinapahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Jesucristo? Nilinisin tayo sa salita ng Diyos. Nilinisin tayo sa Espiritu ng Diyos. At ang sino man nananatili sa Panginoon ay nananatiling malinis. Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos, alam niyo po ba? When we rise, we will be like Christ. Sa muling pagkabuhay po natin, pakikita na po natin ang Panginoon. And I hope na kilala mo na si Jesucristo ngayon. And I hope na itong oras na ito nag-uumapaw yung kagalakan mo sa mga bagay na napapakinggan mo na pag-asa na ipinagkakaloob sa atin ni Jesucristo. Eh ano kung mahirap ako ngayon? Eh ano kung walang-wala ako? Eh ano kung ako yung parang sinasabi nila na walang pag-asa sa buhay? Eh ano kung ako yung isa sa tinutuligsa sa aming magkakapatid dahil wala akong naabot sa mga pangarap ko? Eh ano kung mayayaman yung mga nasa paligid ko? Nakikilala ko naman si Jesucristo. At ang pagkakilala na yon kay Jesucristo ang siyang maglalagay sa akin sa sundulang kaganapan ng buhay na ito na hahantong sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba napakasarap na mga bagay niyon?
Mga kapatid sa Panginoon, bakit hindi natin sikapin na tayo'y magpatuloy na magpalinis sa ating Panginoon? And your service to God will cleanse you. And your obedience to God will cleanse you. And your worship to God will cleanse you. And your applying to the words of God in your life will cleanse you. Amen. Everything that we do for the glory of God will cleanse us. Amen. At sa oras na ito, yung ginagawa mong yan, gusto kong malaman mo, nandito ka ngayon, nagpapalinis ka kay Kristo. Huwag ka mababagot, masarap magpalinis kay Kristo. Katulad yan ang pagdigo mo kapag ikaw ay nangangati na, nanlalagkit na, at marumi-marumi na, at nangangamoy na, na kapag naligo ka, feel fresh ka na naman. Amen. It is saying with us today, na para babad ka sa kasalanan, marami kang nagawang kasalanan, marami kang nagawang karumihan sa buhay mo na ito. At sa oras na ito, nandito ka, nagpupuri ka ng buong puso, may kagalakan sa puso, gusto mong malaman mo para kang pinaliliguan ng Diyos. At habang pinapaliguan ka ng Diyos, tinatanggal niya sa iyo lahat ng karumihan. And I praise God. Because this God is so graceful. Talaga naman yung nag-uumapaw talaga yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang habag sa atin dahil hindi niya pinahintulutan na manatili ka sa karumihan. Imagine that you are here today, na nandito ka ngayon, na dati yung buhay mo nandun, nakikisalamuhan ka sa mga masasama, nakikisalamuhan ka doon sa mga tao na walang ginawa kundi hamak-hamakin, pagtawanan at insultuhin ang Diyos na dakila. Pero ngayon isa ka sa narito ngayon, nagbibigay parangal sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Hindi ba napakaganda ng bagay na yun? Amen. From the darkness of our life, we are turned into the light of Jesus. Amen. From a miserable life, we are turned now into the light that is wonderful in Christ Jesus. Hindi po ba napakasarap nun? Sabi nga po ni Spurgeon, my satisfaction is to come. Andiyan na, dumating na. I shall awake at the sound of the trumpet, wake to everlasting joy, because I will arise in your likeness. Even Spurgeon, Amen. he is like David, he is like Job, he is like Jesus. Amen. We are too are going to be like of Jesus. Sabi niya kung ganun dito, because I will arise in your likeness. Na kapag ako'y nabuhay, makikita kita ng mukhaan at magiging katulad mo ako sa kabanalan. Salamat sa Panginoon dahil dinadala niya po tayo dito. Anticipations of being like Jesus bring light to dark days. Kahit na nandito tayo sa darkness of these days, magiging liwanag ka pa rin sapagkat yung pag-asa na tayo'y maging katulad ni Jesus ay sumasa atin na. Amen. Amen. This way buying hope gives victory over temptation. Tuksoin ka man ng tuksoin itong mundo na ito, hindi ka na ba dapat matina? Amen. Tuksoin ka man ng kahirapan, ng kawalan, ng kahit anong tukso. Gusto ko malaman mo, huwag ka matigilan because there is an anticipation in the Lord. Meron tayong malaking hinaasahan pagdating sa Panginoon. Meron tayong malaking pag-asa pagdating sa Panginoon. We encourage all who fears, pray, fail again and again and again. Kahit paulit-ulit ka malaglag, paulit-ulit ka bumagsak, paulit-ulit ka na sumablay sa mga bagay na ginagawa mo sa mundong ito, you thank God because He allowed it, because He wants you to set the victory in your life. Gusto ng Diyos na ito na magkaroon ka ng tagumpay, hindi sa mundong ito, kundi kay Kristo. Set now your satisfaction in Christ Jesus. Right now, right today, in the very moment of this time, iset ko ngayon, Lord, ikaw na ngayon yung kagalakan ko. Lord, ikaw na ngayon yung binibiti ko. Lord Jesus, ikaw na ngayon yung kapapay na buhay ko. God is all enough. God is enough for us. God is our satisfaction. Hallelujah. Are you tired of searching for something to satisfy? Dami mo nang nahanap. Dami mo nang hinanap sa mundong ito. Kung saan-saan ka nagparoon pa rito para lang makasumpong ng kaginawahan, makasumpong ng kasiyahan.
Pero until now, have you seen your satisfaction? Wala pa rin. Nagtayo ka ng negosyo, hindi mo nakita yung satisfaction mo. Nag-set ka ng plan and goals, hindi mo pa rin nakita yung satisfaction mo. Nakisama ka sa mga mayayamang tao, hindi mo pa rin nakita yung satisfaction mo. Nakisama ka sa mga tanyag na tao, hindi mo pa rin nakita yung satisfaction mo. Saan magagaling yung satisfaction natin? Kay Kristo na. Sa ating Panginoon lang. At sa umagang ito, mga kapatid sa Panginoon, isingin mo ang buhay mo. Gusto ko na malaman mo na ang ating kasiyahan at kaligayahan, kagalaman at kapayapaan, kasaganahan, lahat-lahat na ay kay Kristo lamang. Sa Kanya lang natin masusupukan ang mga bagay na iyon. At sa oras na ito, come to Jesus and end your fruitless quest. Yung paghahanap ko, patuloy mo na. Wala kang masusupukan kasiyahan dito sa mundong ito. And have all your fruitless quests. Yung mga paghahanap mo, ano ba hinahanap mo sa buhay na ito? Kung ginhawa, hanapin mo kay Kristo. Amen. Ano ba hinahanap mo sa buhay nito? Kagalakan, hanapin mo kay Kristo. Kapayapaan kay Kristo. Pag-ibig kay Kristo. Christ gives salvation, hope, and ultimate satisfaction. Accept His invitation and find the one who satisfies the soul. Alam mo, isang bagay pa natutunan ko sa Panginoon. Kahit ba masiyahan yung katawan mo ngayon, kahit masiyahan niya iyong katawang lupa ngayon, kung hindi nasisiyahan yung iyong kaluluwa, magiging miserable pa rin ang buhay mo. Having everything in your flesh more than satisfying your soul. Ulitin ko po sa inyo. Having everything in your flesh wouldn't give satisfaction to your soul. Hindi makakapagdulot po ng satisfaction sa ating kaluluwa. Sapagkat ang mga bagay na ito ay dito lamang sa pansamantalang buhay. Subalit ang hinahanap ng ating kaluluwa, yung eternal satisfaction, Amen. which is the life eternal with our Master, with Christ Jesus. Amen. This is how we're looking to. Ano po ba yung talagang dapat na hanapin natin? Iwanan ko po sa inyo itong muling salita na ito na gustong ipasa buhay sa atin ng ating Panginoon. John chapter 6 verse 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ano malapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Nasahin mo na magkaroon ka ng maraming kayamanan dito sa mundong ito, magugutom ka pa rin. Mauubusan ka pa rin. Nasahin mo ang pagkain ng mundong ito, magugutom ka pa rin. Paulit-ulit lang ang mangyayari sa'yo. That's why, what God was telling us right now, sinasabi niya sa bawat isa sa atin, siya ang pagkain na nagbibigay buhay. Siya ang tubig na nag-aalis ng kauhawan. Lumapit ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, at kailanman, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw. Sapagkat our satisfaction is within Christ Jesus. At sa umaga pong ito, hinihiling ko po sa Panginoon na ipakita po sa inyo that we are only wanted to have in our life. What is this thing? It is only Jesus. Ano ba yung dapat na talagang nasayin lamang sa buhay natin? Kahit may trabaho ka, kahit ano pa yung mga bagay na meron ka ngayon, it won't put you into a great things in life. But only Jesus will bring you into satisfying life in His kingdom in heaven. Kapatid, sa oras na ito, habang nakapikit ka na kayong unga, ibaba mo yung sarili mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya sa oras na ito, Lord, You are the only one I needed You. Ikaw lang yung Diyos na kailangan ko sa buhay na ito. Kung hindi ka pa nasisihan at hindi ka pa nagkakaroon ng kagalakan sa mga bagay na ginagawa pagdating sa ating Panginoon, why don't you put your spirit into joy? Joy having your worship in God.
Bakit hindi mo ngayon ilagay yung sarili mo, Lord, nagagalak ako na purihin ka, sambahin ka. Tulad ni David, tulad ni Job. Katulad ng kanyang mga lingkod, na walang pinangarap sa buhay na ito, kundi ang babasdan na mukha nitong si Kristo Jesus. Kapatid, this is our goal as a Christian. Someday we will see Jesus face to face. Come on, close your eyes. Worship your God. Worship the owner of salvation. Worship Jesus. Hinihiling ko sa oras na ito, tumaba ang banal na Espiritu Santo, kasihan ka sa kinatagayuan mo ngayon, at itaunawa sa iyo ang mga bagay na darating sa buhay na walang hanggan ay napakahalaga kaysa sa buhay na narito ngayon. Come on, worship your Lord. Worship our restoring God. Praise Him, praise Him. Praise Jesus. The Holy Spirit. Moving in this place. Close your eyes and feel the Spirit of our God. For you are understanding the Lord. Sing by your own side of Spirit. Tumalo ka rin ang iyong presensya. Tumalo ka rin ang iyong Espiritu. Espiritu ng kaalaman. Upapakita natin ang kagandahan ng iyong salita. Upapakita natin ang kagandahan. Ang buhay na darating kasama ka, Panginoon Jesus. And I bless you with the Spirit of God. Ang Diyos nito ang magpapaunawa sa iyo kung ano yung pinakamaganda sa buhay na ito. Inarapat ko ka ngayon sa oras na ito ng ating Panginoon. Even though we don't understand what is in Christ Jesus, kahit na bata ka, ipapaunawa sa iyo ng Diyos na ito ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Huwag mo pagkasahan ang sanlibutan. Huwag mo pagkasahan ang buhay sa sanlibutan. Sa akin mo na magkaroon ka ng Yesu Cristo sa puso mo. Let Jesus dwell. Let Jesus dwell in your heart. Let Jesus live in you. Let Jesus. Jesus.
presence of this world. Gamitin niyo. Gamitin niyo sa Lord. Sige pa. I want this woman to be full. Gusto ko na magamit mo ang tanong ito. I want your anointing for the press. The anointing of God. Let your presence, God. Let your power. Let your spirit. At the count of three, the Spirit, the Holy Spirit, has a wave in this room. One, two, gusto mo ikaw ang kapangyarihan mo. This session tonight, I want this session to experience the extravagant holiness of the Holy Spirit. Shake the Continue speaking in tongues.
isa, O God, as a church na ito, Lord. Do not allow other spirit in us, O Lord. Only the Spirit of you, Lord. Only the Spirit of truth. Only the Spirit of Jesus. Pasukin mo sa puso ko ngayon. Panginoon, pumasok ka sa puso namin, Lord. Jesus. 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 Mighty name, Jesus. Mighty name of Jesus. Dali mo kami, Panginoon, sa iyo. Dali mo ang bawat isa, Lord. Accept us, O Lord. Even though we are unworthy, O God. Accept our life, O God. We are humble to come before you, Lord Jesus. Malapit kami sa iyo, Panginoon, kung pagpapakupaka. Sumasama ang iyong mga anak. Let your anointing, Jesus. Allow Jesus to enter your heart. Allow Jesus to come in your heart. Allow Him to help people to life. Open your heart to Jesus. Papasalamat kami, Panginoon. Papasalamat kami sa kapananan. Papasalamat kami sa kabutihan mo. Kung puso namin, Panginoon, ipinagmamakapuri na kami ay tawagin mo, Lord, sa buhay na ito. Yung mo kami, Panginoon, na tinatanggap ka namin. Yung mo kami, Panginoon, na pinapapasok ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras dito, Lord, pagarihan mo bawat isa, O God. Hinihiling namin ang kapangyarihan mo ilumokob sa bawat isa sa amin, O God. Maranasan namin, Panginoon, ang buhay na dakila na patuloy na hinahanap ka, O God. Panginoon, patuloy na masumpukan ka namin, Panginoon, hanggang sa mamanas namin ang iyong mukha. Panginoon Jesus, alisin mo po sa amin ang lahat ng mga hadlang upang maganap sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hinanap ng iyong mga lingkod. Set into us, O Lord, that you are Jesus, our ultimate satisfaction. Panginoon, sa umagang ito, O God, ipinagmamakapuri ng bawat isa sa amin dito. Sa oras dito, Lord, Ikaw ang Diyos na patuloy po, Panginoon, na humawak sa amin, maghari sa aming buhay. Panginoon, gumalaw ka sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mag-lead sa amin sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang Diyos na kumontrol sa amin, Panginoon Jesus, upang hindi kami maligaw sa bawat paglakad namin sa mundong ito, Lord. Panginoon, upang hindi kami magkamali na paghahanap ng kasiyahan at hindi namin hanapin sa mundong ito, Lord.
Sapagkat wala pala sa mundong ito, Panginoon, ang kasiyahan. Panginoon, kaya pala sinabi ng iyong apostol na yung lingkod na si Pablo, hinari niya kaluwihan ng lahat ng bagay. Makamit niya lang ang masigit na mainam na makilala ka ng lubusan, Panginoong Yesus, at magkaroon ng buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan. The same with Paul, O Lord. Impart to us, O God, the same goal of Paul. Panginoon, hayaan mo na magkaroon kami, Panginoon, na mithiin sa buhay na ito, Lord, bilang mga anak mo, na masumpungan ka namin, Panginoon, pagdating na araw sa buhay na walang hanggan. Panginoon, umaasa kami, Panginoon, sa mga pangako mo. Umaasa kami, Panginoon, na gaganapin mo sa amin ang mga bagay nito. Sapagkat kailanman, Panginoon, hindi mo kami binigo sa lahat ng mga pangako mo sa amin. Panginoon, patuloy kami humihingi ng tawad sa iyo, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga kasalanan, Panginoon, na patuloy pa rin ginagawa ng iyong mga anak. Patawarin mo po kami, Panginoon, at tuluyan limutin namin, Panginoon, ano mga kasalanan na ito, Panginoon, na nagpaparumi sa aming buhay. Patuloy kami, Panginoon, na mananatili sa iyo. Patuloy kami maglilinis ng aming mga buhay, sapagkat nais namin, Panginoon, na sa pagdating ng araw, Lord, sa aming paggising, mukha mo ay aming mamasdan, at makita ka namin, Panginoon, na maluwalhati sa aming harapan. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, O God. Accordingly, Panginoon, sa nais mo, at ayon sa mga pananampalataya ng lahat. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng kabuhayan. Pagpalain mo lahat ng tahanan. Pagpalain mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, you are our provider. At alam namin, hindi kami magkukulang. You are God who is more than enough in our life. Panginoon, maraming salamat po. Bless this church, O God. Patuloy ka, Panginoon, na magpapanig, Panginoon, ng mga lingkod mo. Patuloy ka, Panginoon, na magpapanig ng mga makakatuwang namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. We want to spread to your message, O God, to every people in the world, O God. Sapagkat habang naghihintay kami, Panginoon, nais namin na magamit ng todo ang buhay po namin para sa iyo, O God. Gamitin mo po lamang kami, Panginoon, at huwag mong ipahintulot sa amin anumang mga hadlang, O God. At patuloy namin, Panginoon, na magampanan ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay. Allow us having a healthy body, O Lord. Healthy spirit, O God. Healthy soul, O Lord. Na sa ganon, Panginoon, patuloy kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng walang banakit, O God. Panginoon, maraming salamat po, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy po na humihingi kami sa iyo, Panginoon, ng mga talento na magagamit po namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. And let your Spirit anoint every one of us, O Lord. Especially those people, those children that you wanted to serve you, Lord, with all their might, O God. Panginoon, kaya mo na maganap sa kanila ang kalooban mo, Panginoon. At sa buhay na ito, Panginoon, ikaw yung Diyos na lagi namin mapaparangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Seryohan mo po kami ng iyong banal na dugo. At hayaan mo, Panginoon, na ito yung maging matibay, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, Panginoong Yesus. Ikaw ang aming tatayuan magpakailanman. Salamat sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at karangalan. God be the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all po. Kain po kayo ng Panginoon.